Ang pananampalataya ay nagsisimula sa bukas na puso. At sa bawat pusong tumatanggap, doon dumadaloy ang himala ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay acceptance, pagtanggap. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo kay San Mateo, makikita natin si Jesus na bumalik sa kanyang sariling bayan doon sa Nazareth. Subalit, sa halip na mainit na pagtanggap, pagdududa at pagtanggi ang kanyang naranasan. At ang salitang pagninilayan natin ngayong araw na ito ay acceptance, pagtanggap. Pagdating ni Jesus sa sariling bayan, nagturo siya sa kanilang sinagoga at namangha sila. Ngunit ang sabi nila, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba kilala natin ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang mga kapatid? Ang mga kababayan ni Jesus ay namangha sa kanyang karunungan at mga himala. Ngunit sa halip na maniwala, nang hina ang kanilang pananampalataya. Hindi nila matanggap na ang isang katulad nila, isang karaniwan, isang ordinaryo, ay maaaring maging sugo ng Diyos. Mga kapatid, ilang beses na rin ba nating naging tulad nila? Ilang beses na ba nating binaliwala ang pagkilos ng Diyos dahil hindi ito dumating sa paraang inaasahan natin? Ilang beses tayong nagduda dahil nakatuon tayo sa panlabas at hindi sa espiritu. Ang isang malalim na aral dito ay kadalasan ang Diyos dumadaan sa ordinaryo, sa simpleng tao, sa mga karaniwang pangyayari, sa tahimik na kilos ng araw-araw. Pero ang problema, kung sarado ang ating puso, hindi natin siya makikilala. Kundi lagi nating hinahanap ang Diyos sa ingrande, sa milagro, sa hindi pangkaraniwan. Malamang namimiss natin ang kanyang presensya sa mga maliliit na bagay. Sa isang simpleng ngiti, sa pag-abot ng tulong ng isang kaibigan o sa tahimik na panalangin ng isang ina, sa sakripisyo ng isang tatay, doon kumikilos ang Diyos sa lihim ngunit buhay na paraan. Ang sabi sa Ebanghelyo, at hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Yun ang nakakalungkot. Ang kakulangan sa pagtanggap ay humahadlang sa mga himala. Hindi dahil kulang ang kapangyarihan ni Jesus, kundi dahil sarado ang puso ng mga tao. Mga kapatid, kung nais nating makita ang kilos ng Diyos sa ating buhay, kailangan nating buksan ang ating puso sa pagtanggap. Kahit sa paraan na hindi natin inaasahan, kahit sa mahirap na sitwasyon, kahit sa mga taong simple at ordinaryo. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa bukas na puso. At sa bawat pusong tumatanggap, doon dumadaloy ang himala ng Diyos. Hindi lang pagtanggap kay Jesus ang hamon sa atin.
tinatawag din tayong tanggapin ang ating sarili at ang misyong ibinibigay niya sa atin. Minsan, tayo mismo ang nagdududa sa ating sarili. Kaya ko ba talaga? Sino ba ako para gamitin ng Diyos? Napakarami kong kahinaan. Pero tandaan natin, pinili ni Jesus ang ordinaryong mga tao upang maging saksi niya. Mga mangingisda, mga makasalanan, mga walang pinag-aralan, ngunit bukas ang kanilang puso. Kaya't ngayong araw, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. Tanggapin din natin ang ating kahinaan bilang lugar kung saan lalakas ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Bukas ba ang aking puso sa pagkilos ng Diyos? O puno ako ng pagdududa, ng yabang, ng takot? Inaanyayahan tayo ni Jesus na iwan ang mga prejudices, ang ating mga makikitid na pananaw, at tumanggap. Sa bawat pagtanggap natin sa Diyos, nabubuo ang pananampalataya, nabubuhay ang pag-asa, lumalalim ang pagmamahal. Ang Diyos ay laging kumakatok sa ating puso. Ang tanong, bukas ba tayo para siya'y tanggapin? Mga kapatid, hindi naging matagumpay si Jesus sa Nazareth. Hindi dahil siya ay kulang, hindi dahil kulang ang pagtanggap ng mga tao. Huwag nating hayaang mangyari iyon sa ating buhay. Buksan natin ang ating puso, tanggapin natin si Kristo araw-araw. Sa panalangin, sa kapwa, sa sakramento, sa bawat ordinaryong karanasan, makikita natin ang mga himala ng Diyos na tunay na nangyayari sa mga pusong marunong tumanggap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Turuan mo kaming tanggapin ang iyong pagmamahal, tanggapin ang lahat ng misteryo ng aming pananampalataya at maisabuhay namin at maibahagi namin ito sa iba. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito.
na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.